Tiningnan ni Ronan ang kanyang pinagkakatiwalaang heneral na ngayoy hinahamak ng mga kapwa mag-aral. Hindi ko kayang tiisin na basta na lang siya pagtawanan. Kahit papaano, sa kahariang ito, hindi siya dapat tratuhin ng ganyan. Bigla niyang itinulak si Addison at sinabihan, "Umalis ka muna dito, 8. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila binibigyan ng leksyon." Biglang lumitaw si Navarrose mula sa simula pa lang. Nakapalibot sa kanya ang mistikong asul na usok at ang pamilyar na ahas. Nagpumiglas siyang pigilan ang papalapit na labanan. Tumadyo ka, Ronan. Hindi kita papanagutin sa nangyari kanina. Sa totoong buhay, madalas ang mga aksidenteng ganyan. Pero kung magpapakaloko ka pa, hindi ko na to palalampasin. Ibaba mo ang espada at umurong ka. Nakatayo si Ronan sa gitna ng nakakasakal na aura ni Navarrose. Iniisip, ang laki ng pressure, hindi ako makagalaw. Lumingon siya at nakita ang higanteng ahas na nakabuka ang malaking bibig, nakalabas ang dila na halos dumidikit sa kanyang mukha. Ito ba ang aura ni Propesora Navarrose? Ang walang kapantay na banal na espada? Nagsalita si Navarrose. Ronan, ang ginagawa mo ay hindi na isang simpleng paligsahan. Bilang guro ng klase, hindi ko papayagan ang anumang paglabag. Matapang na sumagot si Ronan. Hindi mo ba alam kung paano pinagtatrato ang assistant mo? Nanginginig sa galit, ipinagpatuloy niya, at hinayaan mo lang? Malamig na sagot ni Navarrose. Ito ay pagitan ko at ng aking assistant. Hindi mo to problema. Tumitig ito ng masama. Huling babala ko na to, tumigil ka na. Mahigpit na hinawakan ni Ronan ang kanyang espada at matigas ang ulo. Kahit pa ikaw ang walang kapantay na banal na espada. Itinutok niya ang espada bilang pagtanggi. Ang sagot ko ay hindi pa rin magbabago. Nagalit si Ronan, namumula ang mga ugat sa lig. Umalis ka na. Nang makita ni Navarrose na hindi siya mapapakiusapan, sumuko ito. Wala na tayong magagawa. Tinawag niya ang higanteng ahas at iniutos. Sugurin mo siya. Nang buksan ng halimaw ang malaking bibig nito, patungo kay Ronan, biglang lumabas ang isang kakaibang ngiti sa mukha ng binata. Bumalik ang alaala. Nakatalikod si Addison habang mahinahong nagsasalita. Balang araw, maiintindihan mo na may mga bagay na hindi mo mapipilit sa iba, ito ay kapalaran. Nakayuko si Ronan, puno ng kalituhan. Ano ba talaga ang nasa isip mo noon? Ano ba ang pasan mong responsibilidad? Bumalik sa kasalukuyan. Biglang nagising si Ronan sa kama. Humihingal at puno ng pawis. Hindi. Ronan, anong nangyari? Tanong ni Addison na nasa tabi niya. Nagkaroon ka ba ng bangungot? Nagulat si Ronan. General Addison? Nagtatakang tanong ni Addison. General, anong ibig mong sabihin? Nagulat ito at nagkamot ng ulo. Uwala. Ano ba to klinika? Tumango si Addison. Iniutos ni Propesora na dalhin ka rito. Naalala nito ang galit na mukha ni Navarrose. Babaguhin ko ang ugali mo sa klase. Malungkot na nagpaliwanag si Addison. Ganyan talaga siya magsalita. Nang mag-isip si Ronan kung dapat na bang magpanggap na himatayin ulit, biglang nagtanong si Addison. Nga pala, Ronan, kanina, galit ka ba dahil sa pagtrato nila sa akin? Napatigil ito at nahiya. Lumingon at nahirapang magsalita. Masyado lang akong sensitibo sa ugali ng iba. At isa pa, gentleman ako. Natawa si Addison. Nahihiya ka palang aminin. Bigla itong naging seryoso. Pero huwag mo nang kamuhian si Ken at ang iba pa. Ngumiti ito ng may kahulugan. Naiintindihan ko kung bakit nila ako tratuhin ng ganyan. Nagulat si Ronan. Ano? Tumayo ito ng bigla. Kung alam mo pala, bakit mo pinapayagan? Punong-puno ng galit, ipinagpatuloy niya. Noon pa lang, nagtaka na ako kung bakit mo ginagawa to. Ngayon, lalo akong hindi makaintindi. Tumingin si Addison kay Ronald nang may pagtataka. Agad nagpaliwanag ang lalaki. Hindi ba't kakaiba? Alam ng propesora kung paano katratuhin ng mga estudyante. Kitang-kita naman sa klase, hindi niya ito maaring ignoran. Naguguluhan si Ronald. Bakit niya pinapalampas? Hindi kayo maintindihan. Nagtatakip ba ang akademya para sa mga maharlikang ito? At hindi ka ba galit? Ngumiti si Addison ng mahinahon. Kung iyon ang iniisip mo,
Sana huwag mong misinterpretahin ang dahilan ng propesora. Habang nagsasalita, patuloy niyang kinukuskos ang kanyang mga kamay. Napansin ito ni Ronald at nagtanong, Pasensya, anong sinabi mo? mahaba ang kanyang paliwanag. Dahil gusto kong tanggapin ang mga pribilehiyong hindi ko karapat-dapat. Dapat ay expert-level swordsman ka bago makapasok sa class na yon. Pero kahit isang taon akong nag-aral, basic mana control lang ang kaya ko. Namanga si Ronald. Ano? Imposible. Ang dating general na nakakagamit ng napakalakas na aura, ganito rin pala siya noon. Tuloy-tuloy Sayade-san. Kaya humingi ako ng espesyal na pahintulot sa propesora, kahit ibig sabihin nito ay tiisin ang pang-abuso. Ayokong maging pabigat sa kanya. Mahigpit niyang ipinikit ang mga kamay at ipinagmalaki. Kaya ko, too. Pero salamat sa ginawa mo ngayon. Naalala niya ang mga panahong binubuli siya. Akala ko nasanay na ako sa ganito. Pero kanina, naiyak ako sayo. Biglang natahimik ang paligid. Upang baliin ang awkwardness, nagtanong si Ronald. Ang dahilan ba ng pagtitiis mo ay para maging general ng hukbo? Natigilan si Adesan. Takibibig, nagulat. Paano mo nalaman? Halata ba? Pagkatapos, tapat niyang inamin. Pero hindi ako sigurado. Pangarap ko talagang maging supremong komandante ng imperyo. Napatanga si Ronald habang nakangiti si Adesan sa sikat ng araw. Bigla itong nagbago ng paksa. Ay, Oras na para sa susunod na klase. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Ronald. Magpahinga ka muna bago bumalik, ha? Sumagot siya, opo, salamat sa pag-aalaga, senyor. Pag-alis ni Adesan, naalala ni Ronald ang sinabi nito dati. Kung magkita tayo ulit, sabihin mo sa akin na magtahi na lang kesa mag-aksaya ng oras. Napailing siya, tangina, ano ba talaga gusto mo sa akin? asterisk. Ipinatawag niya tayong tatlo rito. Tumingin silang tatlo sa silid na walang laman at malungkot, na ikiniinis ni Ginoong Ronan. Pero bakit walang tao rito? Tapos naalala niya na kanina ay may isang kalapating lumipad na naghatid ng sulat, na kanyang ikinuwento. Hindi ko alam kung anong pakay niya, para magpadala pa ng kalapating mensahero, sa kalagitnaan ng gabi ng ganito. Kahit sinabi niyang obra maestra niya iyon, akala ko'y abutin pa ng matagal bago matapos, hindi ko inakalang ganito kabilis. Nasagi ng sapatos ni Ginoong Ronan ang isang helmet na bakal habang nagbubulalas. Pagdating dito, wala namang tao. Ang burara naman ng trabaho. Hindi na matiis ang inis, ibinunton niya ang galit sa helmet na bakal at sumigaw. GRR, bakit ang daming nakaharang na gamit dito? Hindi ka man lang ba naglinis? Ganito ba talaga kayo tumanggap ng bisita? Nang makita si Ginoong Ronald na biglang nagkaganon, bumulong si Binibining Maria. Bakit parang ang sensitibo niya nitong mga nakaraang araw? Sumagot si Ginoong Ael na litrin at naguguluhan. Iwan ko, may nangyari ba sa klase na ikinagalit niya sa akin? Si Ginoong Ronald, na nasa tapat na ng pinto, ay lumingon at sinabi sa kanilang dalawa, nakakapagod din tumayo rito, pumasok na lang tayo sa loob. Bahagyang nagulat ang dalawa nang marinig ito. Nagsalita si Binibining Maria para pigilan siya. Sandali, talaga bang basta mo na lang gagawin ang gusto mo? Malamig lang na sumagot si Ginoong Ronald. Siya naman ang naunang nagsabi sa ating pumunta rito. Di ba? Kaya anong ikakatakot natin? Tumigil na kayong magsalita at sumunod kayo sa akin. Ang anino nilang tatlo ay gumuhit sa peder. Nagsalita siya. Tingnan natin kung anong ginagawa niya sa loob. Tapos, pinindot ni Ginoong Ronald ang isang ladrilyo sa peder at sinabing, siguradong pinindot niya ito kanina. Nang makitang gumagalaw ang silid, naibulalas niya, Tama na. Si Ginoong Ael, na nataranta at nag-alala, ay nagtanong, magiging ayos lang ba ito? Si Binibining Maria naman, na walang magawa sa kayabangan niya, ay napasabi na lang din, hay, sino pa ba ang makakapigil sa mapusok na to? Si Ginoong Ronald naman ay hinawakan ang kanyang batok at sinabi, bueno, isang matanda na hindi man lang alam ang pangunahing pag-asikaso sa bisita, ano pa bang maasahan mong magagawa niyan? Pababa roon, kung sakaling makita niya ang matanda. Ngunit biglang nanigas ang kanyang tingin na tila may nakitang kagimbal-gimbal.
Sa harap ng mga mata ni Ginoong Ronald ay isang misteryosong lungsod sa ilalim ng lupa, ngunit sa kasalukuyan, ang kalagayan nito ay wasak na wasak at mapanglaw, na tila kalalampas lamang ng isang matinding labanan dito. Ang silid na kanilang kinatatayuan ay ang lihim na elevator para makababa rito. Nabigla si Ginoong Ronald at napabulalas. Anong nangyayari rito? Nang makita ang tumpok ng mga bangkay ng mamamayan na nagkalat sa lupa, hindi niya napigilang mapasigaw. Anong nangyari sa lugar na ito? Agad na itinuro ni Ginoong Ayle ang kabilang direksyon at sumigaw. Ginoong Ronald, tingnan mo. Isang dambuhalang kamay na bato ang sumuntok sa lupa. Isang malaking halimaw na bato ang humahabol sa mga nakaligtas. Sumigaw si Ginoong Ayle, isang higanteng bato. Hinahabol ng higanteng bato ang mga panday. Hindi maintindihan kung ano ang bagay na iyon. Lumingon si Ginoong Ronald at nagtakang nagtanong, mga higanteng bato. Bakit nandito ang MGN? Nanginginig na sumagot si Ginoong Ayle. Mukhang mahuhuli na nila ang mga panday na iyon. Anong dapat nating gawin, Ginoong Ronald? Hindi natin pwedeng hayaang mapahamak ang mga panday na iyon. Mabilis na nagsabi si Ginoong Ronald. Ano pang tinatanong mo? Ipaubaya mo na sa akin. Tapos inakbayan niya si Ginoong Ayle. Handa nang tumalon pababa para maging bayani. Naging madilim ang mukha ni Ginoong Ayle. Marahil iniisip, bakit naman niya ako bigla-biglang hinihila pababa ng walang dahilan? Agad na isinama ni Ginoong Ronald si Ginoong Ayle. Lumingon siya pabalik para bilinanan si Binibining Maria. Binibining Maria, susuporta ka mula sa likuran, ha? Humanap ka ng tulong. Mauuna na ako sa ibaba. Sumagot siya, Seg. Pagdaka, dinala na ni Ginoong Ronald si Ginoong Ayle at tumalon na pababa. Agad siyang nagsabi, sige El, baba na tayo. Agad siyang nag-utos, gamitin mo ang mahika para pabagalin ang grabidad at para sa pangkukubli habang tumatalon tayo pababa. Agad na itinaas ni Ginoong Ayle ang kanyang dalawang palad, nagpalabas ng enerhiyang mahika. May isang taong bumagsak ng malakas sa lupa. Sa banda rito, may dalawang matandang lalaki na nasa panganib. Nasa harapan nila ang higanteng bato na papatayin na sana sila. Ang matandang may mahabang balbas ay walang magawa at nanginginig. Hindi tapos na ba ang lahat? Naisip niya. Si Ginoong Ronald ay biglang lumitaw mula sa kawalan, na parang isang Diyos, at nagpakawala ng isang nagliliyab na pulang hiwa, pababa diretso sa higanteng bato. Umungol ito, hindi naintindihan ang nangyari. Tumayo siya sa harapan nilang dalawa at sinabi, buti nakaabot ako. Nitong mga nakaraang araw, marami akong naging problema, kaya medyo iritado ang ulo ko ngayon. Lumingon siya, na may nakakatakot na itsura, tapos sinabi sa mga higanteng bato, ngayon pa talaga kayo naghanap ng gulo sa akin, kayong mga tangang bato. Humarap muli si Ginoong Ronald, malamig at may pangmamaliit na sinabi, nagkamali kayo ng araw na kinalaban niyo ako, kayong mga hangal na bato. Ang higanteng bato ay umungol sa galit at nagpakawala ng isang suntok patungo sa kanya. Ang dambuhalang kamao nito ay malapit na sa mismong batok niya, ngunit si Ginoong Ronald ay nanatiling nakatayo lang ng kalmado, na walang bahid ng anumang emosyon sa mukha. Bawat segundo ay lumilipas, papalapit ng papalapit ang suntok. Ngunit wala pa ring kilos si Ronald. Biglang kumislap ang pulang liwanag sa kinatatayuan niya, at parang kidlat, nawala siya. Tumalon siya palayo sa hampas ng higante. Mabilis na hinawi ni Ronald ang espada, at pinutol ang ulo ng batang higante. Lumipad ang ulo sa hangin at bumagsak sa lupa. Ang mga matang naglalabas ng pulang liwanag, ay kumakadyot pa rin habang umuungal ng nakakatakot. Biglang sumabog ang isang malakas na pagsabog. Napatigil ang matandang lalaki sa pagkakakita sa eksenang ito at nagtaka. Ang batang yon ba ay bisita ni Doron noong isang araw? Napailing ang matandang balbasin sa tabi. Hindi ko inasahang kayang talunin ng isang kabataan ang batang higante sa isang paghagis lang. Tumapak si Ronald sa bato at sumigaw. Tito, ikaw bien? Tumayo siya sa katawan ng higante at nagtanong ng may pag-aalala. Anong nangyayari dito? Magpaliwanag ka. Pagkatapos ng labanan, nagtipon-tipon ang apat at isinalaysay ang buong pangyayari kay Ronald. Nang marinig ang lahat, nagulat siya. Talaga? Ang grupo ninyo ay inatek ng mga batang higante?
Bake it. Mabilis na sumagot ang matandang balbasin. Ooh. Hindi namin alam ang dahilan. Bigla na lang silang sumulpot mula sa lupa at sinira ang lahat ng makita nila. Hinuli nila ang mga panday, pati si Doron. Nagsimulang magalit si Ronald. Kung ganito lang, magiging pagkain na sila ng mga yan. Tumayo siya ng bigla at nagtanong. Wala nang nadarito, DBA? Tumango ang matanda. Ang huli ay natalo mo na. Bumaling si Ronald kina Ail at Maria. Tingnan ninyo kung may nasugatan. Gamutin ninyo hanggang dumating ang tulong. Sapat na si Ail para sa first aid. Nag-alalang tanong ni Ail. Ikaw? Malamig na sagot ni Ronald. Ano sa palagay mo? Sasaklolohin ko ang mga nahuli. May kailangan akong kunin kay Doron. Sa kabilang dako, nakaluhod si Doron, yakap-yakap ang isang piraso ng kahoy. Buti na lang dumating ka, pero hindi mo na kailangang pumunta rito. Bago pa siya makapagpatuloy, 2 batang higante ang sumugod. Sumaga Sa Khan. Takbo Doron. Galit na pinigilan ni Akhan ang sarili. Tumigil ka. Pagod na ko sayo. Kung may lakas ka pang magdaldal, hawakan mo ang espada at lumaban. Tumanggi si Doron ng mariin. Hindi. Ito ay obra maestra ko. Hindi kayo ito madudamhan. Nayinis na sumigaw si Akhan. Tangina mo Doron. Hindi na to panahon ng arte-arte. Asterisk. Naghahanda ng sumugod ang higante ng biglang. Bam. Umingay ang suntok, nagkalat ang alikabok. Nang lumipas ang usok, nakita ni Doron na tinanggap ni Akhan ang buong lakas ng suntok. Dugo ang umaagos sa bibig nito. Point. Belongin Khan. Kung alam ko lang na mamamatay ako ng ganito, sana ginawa ko na lahat ng gusto ko. Ngunit biglang dumating si Ronald na parang biyaya. Hinagis niya ang espada at pinagputol-putol ang higante. Tumaob ito at nabiyak sa gitna. Tumayo si Ronald ng kalmado. Magpahinga ka muna Khan. May 2 pang kalaban. Tumuwa Sa Khan. Ronald. Paano ka nakarating dito? Marami ka bang nakasagupa? Gumasaya si Ronald. MGA PDA lang yan. Asterisk. Napatay ko na sila habang inililigtas ang ibang panday. Sabi ni Ronald. Ang mga nakasaksi ay napatigil sa pagkakagulat habang nakatingin sa mga piraso ng batang higante. Si Ditkan ay lumuhod ng may paghanga at nagtanong. Ikaw ba ang gumawa nito? Gustong iwasan ni Ronald ang usapan kaya hinawi niya ang kamay. Tigil na. Bigyan mo ako niyan. Sabay turo sa espada ni Doron. Nagulat ang matanda. Hindi ko na magagamit ito. Tumango si Ronald ng may pagsasamang galit at pangungutya. Ang tinatawag mong obra maestra, hindi ba't akin talaga yon? Akala mo ba hindi ko narinig ang usapan ninyo? Nahihiyang sumagot si Doron. Tama ka. Nang hihinayang na inabot ang espada. Narito. Hindi pa ito tapos pero magagamit mo na. Kumala si Ronald ng may pasasalamat. Hinugot niya ang kumikinang na espada at nagpa siyang subukan ang kakayahan nito. 2 batang higante ang sumugod. Isang hampas ang pumunta kay Ronald, ngunit wala siyang ibang iniisip kundi. Tingnan natin kung gaano kagaling to. Swish. Sa isang paghagis lang, nabiyak ang lupa sa harap niya. Ang hangin ay humagibis sa sobrang lakas, pati ang buhok niya ay tumindig. Parehong napatigil sa paghanga sina Ditkan at Doron. Biglang nagilantang si Ronald. Ano to? Doron, na puno ng pagmamalaki, ay lumapit. Anong masasabi mo? Gusto mo ba ang lmancha? Naguguluhang tanong ni Ronald. Lmancha? Pangalan ba yan ng espada? Sumagot ang matanda ng may kakaibang kasyahan. Ipinangalan ko yan sa mga bituing aking minamahal. Tumingin si Doron sa kintab ng talim. Kamangha-mangha, di ba? Magaan pero matibay. Kayang tiisin ang anumang teknikong pang-espada. Higit sa lahat, may kakayahang mag-ayos ng sarili dahil sa pag-absorb ng dugo. Habang hawak ang espada, nag-isip si Ronald, gawa to sa Shita. Itinaas niya ang espada at binigyan ng papuri si Doron. Mas magaling ka pala kesa sa inakala ko. Sumagot ang matanda. Buti na gustuhan mo. Pero tapusin muna natin to. Umalis na tayo dito. Tumango si Ronald, sakto. May dapat akong tingnan. Bago umalis, nagbilin. Dalhin niyo na yung matanda. May mga daga akong hahabulin,
at isa sa kanila ay malaki. Nanatiling nakatigil ang tatlo. Tinanong ni Ditkan, Daga? Anong ibig mong sabihin? Malamig na sagot ni Ronald. Mga nilalang na humahadlang sa akin. Pamilyar ako sa ugali ng mga batang higante. Hindi sila umaatak ng walang dahilan. Hinawakan niya ang bato at biglang nag-alog ito. May mga kakaibang markang lumitaw. Itinukod ni Ronald ang espada sa balikat. Ang mga markang ito, isang magic circle. Doran kilala mo ba? Umiling ang matanda. Hindi ako sigurado. Hindi ito sakop ng ekspertisya ko. Pero ang mana residu dito, masyadong malakas. Nakakapagduda. Biglang naging matalim ang tingin ni Ronald. Kung pupunta tayo sa loob ng kuweba, baka malaman natin kung sino ang nasa likod nito. Sa loob ng kuweba, madilim at malalim. Hinipan sila ng malamig na hangin na nagpabalikwas ng balahibo. Habang tumatakbo ng napakabilis, nag-isip si Ronald. Noong una, nagdadalawang isip pa ako, pero ngayon sigurado na ako. Ngunit habang sinusundan ko ang mga yapak ng mga higanteng bato papalalim sa kuweba, mas marami akong nakikitang yapak ng tao. Bukod pa rito, ang aking mana sensor na bato ay nagpapakita ng mga senyales ng pagbabantay, may kung sino sa unahan. Bigla siyang huminto dahil may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa direksyong iyon. Isang boses ang nanggaling mula sa likod ng sulok, at may liwanag na nagmumula roon. Naisip niya sa sarili, may boses na nagmumula sa kabilang sulok. Mabilis siyang tumakbo at nagtago sa likod ng isang malaking bato. Iniisip, tingnan natin kung sino kayong mga tao. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang mga mata. Ang nasa harap niya ay nagpangyari sa kanya na magtanong sa isip, aano ito? Sa harap niya ay isang higanteng bato. Ngunit ang katawan nito ay napapalamutyan ng napakaraming mamahaling hiyas. Sa ibaba nito ay may dalawang taong nakasuot ng puti, natatakpan ng husto ang mga sarili. Muli siyang nag-isip, siguradong ang mga taong iyon ang may kagagawan. Ngunit ano iyong bagay na iyon? Sa laki nito, ang mga higanteng bato kanina ay parang mga bata lamang. Mukhang ito ay naselyuhan na, ngunit kapag gumalaw ang bagay na iyon, habang malalim ang iniisip, isa sa kanila ang nagsalita, nagtatanong, may nakapasok dito. Sigurado ka ba, binibini? Sumagot ang isa pa, sigurado. Base sa mga marka ng pagtanggal ng kontrol sa bawat higanteng bato na pinutol, maari lamang itong gawa ng ibang partido. Ang lalaking nagtanong kanina ay nagsabi, paano nakarating dito ng ganoon kabilis ang mga lintik na iyon? Ano nang gagawin natin ngayon? Sinabi mong wala nang natitirang mga bato, di ba? Paano natin gigisingin ang bagay na ito kung ganoon? Ang lalaking nagsalita, si Ginoong Uon, biglang ngumisi ng may kasyahan. Nagpatuloy siya, dapat ko na bang patayin silang lahat? Ang babaeng katabi niya ay si Binibining Sheila. Sumagot siya, kalimutan mo na yan, Ginoong Uon. Mula nang masira ang karamihan sa mga pasilidad, lubos nang bumaba ang antas ng teknolohiya sa paggawa ng sandata ng imperyo. Sa madaling salita, kung malalaman ang ating pagkakakilanlan, hindi tayo palalagpasin ng taong iyon. Kaya umalis na tayo. Nakangiti pa ring sumagot ang lalaki. Lagi ka na lang seryoso. Ano, Binibining Sheila? Sige, sandin natin ang gusto mo. Pero hayaan mo man lang akong tapusin ang bagay na iyon, ha? Sumagot ang babae. Gawin mo ang gusto mong gawin. Sumagot ang lalaki, sige. Nagsalita siya, kay baho naman ng amoy asupreng ito. Si Ginoong Ronald, na nakatago pa rin sa isang sulok, ay unti-unting naramdaman ang papalapit na panganib. Habang tumatawa at gumagamit ng mahika, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Kanina pa nangangati ang ilong ko. Sumigaw siya, mamatay ka na, daga, at umatek sa direksyon kung nasaan si Ginoong Ronald. Mabilis na nakatugon si Ginoong Ronald. Hinugot niya ang kanyang espada at sinalag ang attacking apoy na iyon. Ginamit niya ang kanyang lakas para itulak ang mahikang iyon sa ibang direksyon. Isang nakabibinging pagsabog ang umalingaw-ngaw kung saan tumama ang mahikang iyon. Humalakhak si Ginoong Uon at sinabi, tunay ngang isang hindi inaasahang bisita. Mula sa usok, unti-unti siyang lumitaw. Tinanong siya ng lalaki, sino kang bata ka, ha? Tapos, sinagot niya ang sarili niyang tanong,
Pero, naiwasan mo ang attacking apoy na iyon, kaya marahil ay medyo malakas ka rin. Muli siyang gumamit ng isa pang mahika. Sinabi niya, hayaan mong igapos muna kita. Nagulat si Ginoong Ronald dahil natuklasan siya. Naisip niya, ang ganitong paraan ng agarang paggamit ng mahika, hindi sila mga pangkaraniwang tao. Muling nagsalita ang lalaki at nagtanong, ngayon, hayaan mong tanungin kitang muli. Paano ka nakapasok dito? Hindi madaling makapasok sa lugar na ito. Pinilit niyang itusok ang espada sa lupa at dahan-dahang tumayo. Sumagot siya, ako dapat ang magsabi niyan. Sino kayo? Sino man kayo, tiyak na alam ninyo ang kahihinatnan ng pagpasok ninyo rito, hindi ba? Habang gumagamit pa rin ng mahika at tumatawa, sinabi ng lalaki, tama. Ganyan nga dapat? Ang ganyang ugali ang karapat-dapat kong patayin. Lumingon siya at tinanong ang babaeng katabi, hindi ba, binibining Sheila? Sumagot ang babae, huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Ginoong Uon. Nakangisi pa rin siya na tila nakikipaglaro sa kanyang biktima. Sinabi niya, magsaya ka na habang pwede pa, binibining Sheila. Wala na rin namang gaanong natitirang oras, di ba? Tapos, lalo pang lumawak ang kanyang ngisi, puno ng kasiyahan. Habang tumatawa, sinabi niya, ang araw na ang kahariang ito ay nalibing sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Bigla, naging sukdulang nakakatakot si Ginoong Ronald. Isang kakilakilabot na tanawin ang tila lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Muli siyang nagtanong, anong sinabi mo? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng mga binitawan niyong salita? Ha? Kayong mga basurang daga. Mga ugat sa mukha niya ay unti-unting lumitaw, tila siya'y nagiging ibang tao, isang nilalang na nagbibigay ng pambihirang panganib. Nang makita iyon ng lalaki, nagngalit ang kanyang ngipin at nag-isip, ano ba to? Bigla na lang tumaas ang kanyang galit. Hinawakan niya ang kanyang espada at sinabi sa dalawa, sasama kayo sa akin. Mukhang marami akong itatanong sa inyo. Patuloy nangingisi ang lalaki at may paghamak na nagbitiw. Nababaliw ka na ba? Ikaw, gustong hulihin kami? Gumamit siya ng mahika sa kanyang kamay at sinabing, hoy, bata. Kaya mo biyan? Tugon niya, kaya ko. Pagkasabi noon, bigla siyang kumilos ng napakabilis. Dumaan siya sa tabi ng lalaki, isang braso nito, na naghahanda ng mahika, ay biglang naputol. Hindi pa man ito nakakapaniwala sa nangyari, dagdag pa niya. Marami ka pang kayabangan. Kung ayaw mong masaktan, manatili ka na lang diyan. Nahulog ang lalaki sa lupa. Ang ngiting dating nasa kanyang mukha ay nawala na. Sinubukan niyang abutin ang putol na braso gamit ang kabila. Samantala, ang babae ay parang nabalutan ng yelo sa takot. Iniisip niya, hindi pa nga ako nakakapag-isip ng maayos. Biglang may kamay na mabilis na sumunggap sa kanya. Sinakal siya at napasigaw sa hirap. Mukha na siyang isdang nahirapang huminga sa pampang. Mula ngayon, malumanay pero malamig niyang sambit. Kung ayaw mong magdusa, sumagot ka ng maayos. Lumapit siya ng husto sa babae at idinagdag. Maliban kung gusto mo ring maputol gaya nung tarantadong yon. Nagalsa si Sheila. Isang liwanag ang lumitaw sa katawan niya, parang may mensahe. Itinaas niya ang kamay at sumigaw. Barrier spell. Isang mahikang panangga ang lumitaw mula sa kanya. Itinulak si Ronan palayo. Nanginig ang kamay niya sa lakas ng puwersa. Ganan ba? Sabi ni Ronan. Ayaw mong sumuko ng madali? Tiningnan niya ang barrier at naisip. Matibay. Pero, nagsimula siyang gumalaw. Paulit-ulit niyang tinalupan ang barrier, hanggang sa mabasag ito. Gulat na gulat si Sheila. Paano niya nasira ang defensive barrier ko? Tumungo si Ronan sa kanya. Ang espada niya'y tumama sa katawan ni Sheila, at sinikad niya ito pababa. Napasigaw sa sakit ang babae. Habang nakikipagpatayan si Sheila sa sakit, ang mga mata ni Ronan ay kumikinang, malamig at walang awa. Tingnan mo tu, Ania. Ay say ka palang half-demon. Wala nang lakas si Sheila para lumaban. Natatakot na siya. Isang half-demon na kasama ng isang walang hiyang salamangkero, dugtong ni Ronan. Sino ba talaga kayo? Biglang lumitaw si Won, may apoy sa kamay. Pumutok. Isang malaking apoy ang sumabog mula sa likuran.
Mabilis na pumihit si Ronan at pinutol ito gamit ang espada. Pagkatapos, sinalakay niya si On ng dalawang malalakas na tama. Ang paligid ay napuno ng usok at bumabagsak na mga bato. Talaga? Iritadong sabi ni Ronan. Akala ko ba't naputol ko na ang isang braso mo? Anong nangyari? Tiningnan niya si On, ang katawan nito ay tila hindi na tao. Ano yang nakakataring inyo mo? Mukhang halimaw si On, mga ugat sa mukha nito ay namumutok. Layuan mo siya, sigaw nito. Patian kita gago. Pilit nitong pinoprotektahan si Sheila. Agad na sinaksak ni Ronan ang paa ni Sheila. Mukhang hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon. Natigilan si Won. Hindi alam ang gagawin. Galit na galit si Ronan. Sinaksak niya muli si Sheila at napasigaw ito sa sakit. Sobrang inis na ako sa inyo. Ngayon, wala nang makakaligtas. Walang awa niyang pinaikot ang sugat ni Sheila. Mamili ka, mananahimik ka at sasama, o. Habang pinapanood ni On ang ginagawa ni Ronan, nagngalit ito sa galit. O kaya gusto mo bang subukan natin kung kaya ring tumubo ulit ang kamay nitong half-demon? Biro ni Ronan. Interesado akong malaman. Kunwari sumang-ayon si Won, pero may balak ito. Lihim siyang gumawa ng apoy sa palat. Sige, sasama kami, pakitang tao nitong sabi. Mabuting desisyon yan, sagot ni Ronan. Hinugot niya ang espada mula kay Sheila. Ayokong madagdagan pa ang dugo. Pagkahila ng espada, napasigaw muli si Sheila sa sakit. Tiningnan siya ni Ronan at sinabing, kung mamamatay ka, magiging problema lang yan. Bigla, tila may napagtanto si Ginoong Ronald. Nagtaka siya inisip. Ha? Anong nangyayari sa kanya? Hindi man lang siya nagpapakita ng takot. Sa halip, nakangisi pa siya ng may mapanlinlang na anyo. Tumingin si Ginoong Ronald sa paligid, nagtataka, sa ganitong sitwasyon, bakit siya nakangiti? Nagulat siya, iniisip, kailan pa siya nawalan ng pag-ingat? Biglang inatek si Ginoong Ronald. Naglaban silang dalawa. Kinailangan niyang tumalon para iwasan ang ateke. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa, at ang lahat sa paligid ay natabunan ng lupa at alikabok. Lumapit si Ginoong Uon kay Binibining Sheila. Nagbabantay siyang nagsabi, Binibining Sheila, ayos ka lang ba? Pinilit niyang umupo at sinabi, ayos lang ako, Ginoong Edon. Utang ko sa iyo ang buhay ko sa pagkakataong ito. Naalala niya ang sinabi ni Binibining Sheila kanina. Kung hindi ka nagpanggap na umatek para makuha ang atensyon niya, hindi ako magkakaroon ng oras na isagawa ang mahika para guluhin ang kanyang pangunawa. Dagdag ni Binibining Sheila, at ang pag-activate pa nitong higante. Pinilit niyang tumayo habang may malubhang sugat sa kanang braso. Nagpatuloy si Binibining Sheila, bahagya ko lang na-activate ang braso ng higante, pero siguradong malubha na ang pinsala niya. Nag-alala para sa kanya, sinabi ni Ginoong Edon, Binibining Sheila, dapat mauna ka nang pumunta sa punong himpilan at iulat ang sitwasyong ito. Pagkasabi niyon, nagpasya siyang tapusin si Ginoong Ronald. Sinabi ni Ginoong Uon, tatapusin ko na ang lintik na iyon dito mismo para maiwasan ang gulo. Nag-alalang sinabi ni Binibining Sheila, mag-ingat ka. Binalaan niya si Ginoong Edon. Ang taong iyon ay isang halimaw sa katawan ng isang bata. Nakahanda na siya at sinabi, hindi na rin ako magpapabaya pa sa pagbabantay. Sobra na ang aral na natutunan ko. Si Ginoong Uon ay galit na tila nais sunugin ang lahat. Naisip niya sa sarili, hindi siya isang batang kulang sa karanasan sa laban. Tumingin siya sa makapal na usok at alikabok, iniisip, kung hindi ko siya papatayin ngayon din, tiyak na magiging malaking banta siya. Mula sa usok, si Ginoong Ronald ay nanlalaban nang biglang may malakas na pagsabog na tumabon sa lahat. Naisip ni Ginoong Uon, hindi ko siya pwedeng mawala sa paningin. Agad, naputol ang kanyang mga braso at binti. Tila lubos na nagulat si Ginoong Edon. Lumitaw si Ginoong Ronald at pinagputol-putol siya. Sumigaw si Ginoong Uon sa sakit. Ngayon, isa na lamang siyang tumpok ng nagkalat na laman. Lumakat si Ginoong Ronald sa harap ni Binibining Sheila. Mahigpit niyang hinawakan ang espada at sinabi, saan mo akala kang pupunta? Ang buong katawan ni Ginoong Ronald ay puno ng dugo. Galit siyang nagngangalit ang mga ngipin at sinabi, sinabi ko na sa iyo kanina.
Natatakot na umatras si Binibining Sheila. Galit na sumigaw si Ginoong Ronald. Marami akong gustong itanong sa iyo. Nataranta, nagulat si Binibining Sheila at lumikha ng isang panangga. Nag-alangan siyang nagsabi, Paanong nabuhay kapag gayong ganyan kalubha ang mga sugat mo? Ang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa espada ni Ginoong Ronald ay nanginginig. Tumingin siya kay Binibining Sheila. Sinabi niya, Hinding-hindi ko. Nagpatuloy si Ginoong Ronald, kayo ay ang makatakas. Pagkasabi niyon, dumating ang matinding sakit na nagpahilo sa kanya. Napaluhod si Ginoong Ronald, nanginginig ang kanyang katawan. Hinigpitan ni Ginoong Ronald ang hawak sa espada. Pinilit niyang suportahan ang sarili at naisip, Lintik, hindi ko na makontrol ang katawan ko. Nakita niya si Ginoong Ronald na pilit tumatayo para magpatuloy. Nakita niyang wala siyang pagkakataong lumaban. Naisip ni Binibining Sheila, paano naging ganito kasama ang sitwasyon? Napakasama ng pakiramdam ko. Sobrang daming dugo ang nawala. Ngunit kung wala na akong pag-asang manalo sa labang ito, ang prioridad ko ay iulat ito sa nakatataas. Gumawa si Binibining Sheila ng isang lagusan. Pumasok siya roon ngunit hindi nakalimutang sabihin, maghanda ka. Galit niyang sinabi, hahanapin ko ang lahat ng tungkol sa iyo at kukunin ko ang lahat ng iyon, magpakailanman. Galit na idinagdag ni Binibining Sheila, ang iyong pamilya, kasintahan at mga kaibigan.